Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong magandang balita. Post ng Office of the Vice President. Tinanggap ng Office of the Vice President ang mga ambassadors ng Italy at United Kingdom sa isang pagpupulong kung saan isa sa mga natalakay ay ang kanilang taus-pusong pakikiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa bagyong Tino. Ipinarating din nila ang kanilang kalungkutan at pag-alala sa nalalapit na bagyong Owen at ang kanilang pakikisa sa sambayanang Pilipino sa panahong ito ng pagsubok. So, ito po ang mga litrato. Yan, naka-red si BP, yung lalaki, babae na ambassador. Hindi ko alam yan kung sino ang taga UK, sino ang taga Italy. At least, mga bigating bansa nagpupunta kay BP Sara. Isa ring napansin ko, yan, yung mga diplomatic community pumupunta sa Davao City. Bumibisita, nagko-courtesy call kay Mayor Baste. So, ano ba? I don't know kung wala akong na-monitor na post ng Malacanang PCO kung itong mga ambassadors na ito nagpupunta pa sa palasyo o wala na. Bakit sa Vice President na sila nagpupunta? Bakit sa Davao City kay Mayor Basti na sila nagko-courtesy call? Ano ang ibig sabihin yan? Kayo nang bahala. Tiwala at walang tiwala. Basa tayo sa mga daming nagkwano. 147,000 ang people who reacted. 83,000 nag-love, 58,000 nag-like, 4,100 ang nag-care. Ano lang ang negative? Wow. O ang tumatawa lang 708. Yan ang mga loyalist, mga galit sa mga Duterte. 708 lang. Wow naman. Comments. Kaambisyoso. Inggit na naman sila. Fresh na balita. Wow, champion na naman. Yes, sigurado. Inggit yan ang ating Anti-Claire. Jose Serrano. Direct na talaga kay BP. Tulad ng sa Davao, direct din doon mga investment ng taga-ibang bansa. Tunay na may malasakit sa taong bayan. Okay. Leia Abib. A trust, yung sabi ko na, tiwala eh. A trust by actions is an openness, credible partnership. They went to the person whose genuine service for the people is everlasting, and even risking herself for saving lives while being attacked on the sidelines by her opponents in political spectrum. Now, everyone knows who is the sheriff in town. Yung lindol sa Cebu, kailan ba yon? Lindol sa Cebu, lindol kaagad. Pinakaunang dumating sa Cebu, tumulong BP Sara, taga Davao, pati tulong relief goods. Davao ang nauna. Ang Pangulo, ano pa siya? Parang may lindol yata. Klarong-klaro na after so many hours naglindol. Ang Pangulo, hindi pa sigurado kung naglindol o wala. Ganyan po kagaling. Ganyan po how do I say it? Yung malasakit ng Pangulo, grabe. Ang malasakit niya. Kasi alanganin pa siya kung may lindol o wala. Nauna na si BP doon. Anong nangyari? Mga kongresista nagalit, lalo na si Leila de Lima. Bakit inuuna pang bakit hindi harapin ang kamera para depensa ng kanyang budget?
O, di ba, nagalit. Binawasan nila ng, I don't know how many millions ang binawas sa budget ng Office of the Vice President nang dahil lang ang ating Vice Pangulo inuna niya yung mga nangangailangan. Yan po ang tatak Duterte na governance. At nakikita yan ng diplomatic community. Kaya, tingnan nyo, Vice President siyang pinupuntahan. Anong ibig sabihin nito? It is sending now, the diplomatic community is sending a message. By 2028, alam na namin sinong mananalo. Lalo ngayon, ninervyusin ang mga anti-Duterte forces. Kasi, mismong political analyst, Professor Ray, sabi niya, if the anti-Duterte forces will not unite, it's very simple. They're going to lose and BP Sara wins hand down. Another political analyst, si Professor Ronald Llamas, ganon din. If the opposition will not unite, Duterte will go back to Malacanang. Sige, may hangganan din ang lahat. Ipitin nyo lang mga Duterte. Sige, ICI. Sino pa yan? Kasama na si Mayor Magalong. Punta nyo sa Davao. Ibuhos nyo lahat ang inspeksyon o investigasyon sa Davao. No problem with us. Huwag nyo nang imbestigahan ang huwag nyo nang punta ng Leyte, huwag nyo nang imbestigahan ang Ilocos Norte. Kasi klaro naman na tinatarget nyo lang mga Duterte. Sige, imbestigahan nyo lang ang Dolomite Beach. Ang taong bayan hindi na tanga, hindi na 8-8. Nagmamasid ang taong bayan, kaya ang sympathy ngayon papunta lahat sa mga Duterte. So, salamat sa mga diplomatic community na nagtitiwala sa mga Duterte. Salamat sa mga nag-i-invest sa Davao City. Sa buong Pilipinas, wala na. Loss of business or investors' confidence, baliktad sa Davao City. Doon sila pumupunta because of good governance ng Duterte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero sa Inabang. So kan ni ang iyang balay. So gipang lutodan ra gani og bato. Iyang balay. Muna ni ang itsura sa iyang balay. Gatakilid na. Tagid na to nga kuan na gid kaayo, karaan na gid kaayo nga balay. Muna ni ang itsura sa balay sa taga na Mugiro. Ang giluagon sa buslot sa ilang atop. So, pang butangan unta og silupin, apa nang silupin nagisi nagihapon. Mun kay lata na mga kaayo ang yero. Ang butangan o kuan og muna ni ang ilang itsura sa ilang balay. Bata ka to ipit. O karon niya pila na manggid ka tuig ang imong balay nga imong atop nga inana nang itsura. Mga 20 na gid nga katawig. 20 na ka tuig. So dugay na gid nga nagantos mo sa ulan. O dugoy na gid. Lagi. So 20 na ka tuig. Ngano man niya sa kadugayon na nga 20 na ka tuig nagantos mo sa ulan, ngano man nga wala mo nakapuliya og yero. Tungod sa kawadon lagi. Tungod sa kalisod. Kalisod. So unsa imong trabaho di aya? Paano gyud? Mga adlaw ra. Lawan ra. Kung walay adlawan, Wala gyud. wala gyud. So lisod gud kayo ang kinabuhi la kuya. So pila na day imong anak? Duha.
Duha. So tanan na naga-eskwela karon. So kuan gyud. So mag-atop na ka karon ya. Oh. Sige, salamat kayo ya. Salamat kayo sa nagtabang kong sa Ginoo. Natabangan gid mi og sin. May Salamat. sila ng among atop. Di na gid mi maulanan. Sige, salamat.